Hi Kuya Will, isa ako sa mga tahimik mong tagapanood. Madalas akong makinig habang naglilinis ng kwarto o habang nagko-commute. Ngayon, gusto ko namang ibahagi ang sarili kong kwento. Simpleng kwento ng isang baklang na hanap ang kilig sa GC. Noong panahong iyon, kakabreak ko lang sa isang halos totoo pero hindi relasyon. 3 taon akong umasa, naghintay. Pero sa huli, ako lang pala ang may gusto. Wala akong makausap. Kaya isang gabi, habang nagbabrowse ako sa isang LGBTQ group sa Facebook, napadpad ako sa isang post. LGBTGC Caloocan, tambayan, tawanan, venting at inuman plans. PM lang to join. Wala lang, trip ko lang sumali. Pero hindi ko inakalang ganito kasaya ang loob ng GC. Araw-araw may memes, may bardagulan, may umiiyak, may lasing, may pa-voice reveal, may payami at syempre, may monthly inuman sa videoke bar sa may MCU Monumento. Gabi-gabi silang nag-aasaran, parang pamilya. Tahimik lang ako noong una, observer lang. Hanggang isang gabi, nag-post ako ng meme. Tapos may nag-reply, buti naman nagparamdam ka na rin. Miss ka na ng timeline. Username niya, Tristan_23. Yung tipong simpleng comment lang pero parang may kilig na dumaan sa likod ko. Doon nagsimula ang chat hanggang sa naging kulitan, hanggang sa naging parte na siya ng gabi ko. Akala ko tambay lang, pero sa GC na yon, may dumating pala. Kuya Will, simula nung nag-comment si Tristan sa post ko sa GC, parang biglang naging mas makulay ang gabi-gabi ko. Nagsimula lang yon sa asaran. Tuwing magpo-post ako ng meme, siya agad ang unang magko-comment ng corny mo na naman, Mikay. Pero hindi yung suplado ha, yung may halong kulit. Minsan tatawagin niya akong Miss Q&A finalist kasi daw ang dami kong hugot. Pero sa huli, siya rin yung magtatag sa akin ng BL clips at magko-comment ng ikaw to hanggang sa naging consistent na siya. Bago pa ako mag-chat, may good morning Mikay na sa DM. Simple lang, walang emojis. Pero alam mo yung pakiramdam na ikaw yung inisip niya pagising. Tapos sa gabi, ingat ka lagi Mikay, tulog ka na agad ha. Minsan may kasunod pa na selfie niya na nakabanet, may ngiti. Hindi pogi na obvious pero yung tipong ang sarap titigan kasi alam mong totoo. Nagulat nga ako nung una niyang tinawag akong baby sa GC. Akala ko nagbibiro pero parang nawala ako sa chat noon ng ilang minuto. Kinilig ako. Sobra! Sa loob ng GC, naging tandem na raw kami. Triskay daw ang tawag sa amin ng iba. Tuwing may usapan sa inuman, laging may nagtatanong kung sasabay ba kami sa isa't isa. Lahat sila nagjo-joke, pero sa totoo lang, ako mismo hindi na sigurado kung biro pa ba itong nararamdaman ko. O baka, totoo na rin talaga. Kuya Will, never pa kaming nagkikita in person. Pero gabi-gabi kaming magkausap. Parang may relasyon na hindi pa namin binibigkas. At sa bawat good night niya, parang gusto ko nang umamin. Pero hindi pa ako handa. Baka siya biro lang. Baka ako lang tong lumalalim na. Kuya Will, aaminin ko, hindi ko inasahan na darating sa ganito. Sa simpleng GC lang nagsimula. Pero ngayon, gabi-gabi na kaming may mundo ni Tristan. Kahit wala pa kaming aktwal na pagkikita. May mga gabi kaming nagka-call habang naka-silent ang GC. Mga usapang hindi mo na itatype sa group chat kasi masyadong personal. Napag-uusapan na namin yung past heartbreaks, yung pamilya niya na hindi pa tanggap ang pagkatao niya, yung takot niya sa commitment, at yung pangarap niyang magtayo ng sariling small cafe na may rainbow flag sa harap. Ang weird, Kuya Will, kasi habang mas nakikilala ko siya, mas lumalalim yung pagtingin ko. Hindi lang siya yung masayahing Tristan sa GC. Siya na ngayon
yung unang hinahanap ko kapag nagigising ako at huling kausap ko bago matulog. May isa kaming gabing hindi ko makakalimutan. Magka-call kami, 1:00 na ng umaga. Tahimik lang. Sabi ko, Tristan, hindi mo ba naiisip minsan kung tayo ba talagang tong ganito? Tahimik siya saglit. Tapos sumagot siya, Mikay, minsan naiisip ko na kung ganito na tayo sa chat. Paano pa kaya kung magkasama na tayo sa totoong buhay? Hindi ko alam kung paano ako huminga noon, Kuya Will. Pero totoo, nung sinabi niya yun, parang gusto ko nang pumunta ng monumento kahit 10 oras ng gabi para lang makita siya. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin kami nagkikita. Hindi ko rin siya pinipilit. Parang may takot sa pagitan naming dalawa. Takot na baka pag nakita na namin ang isa't isa, mag-iba ang lahat. O baka naman, takot lang ako na mas lalo ko siyang mahalin sa personal. Pero kung totoo man to, sana hindi lang ako ang nakakaramdam. Kuya Will, ito na sana yung part ng kwento na masasabi kong finally nakita ko na siya. Pero hindi pa rin. Dapat sana, pero hindi pa rin. Noong sinabi sa GC na may inuman ulit sa MCU Monumento, sobrang saya ko. Si Tristan agad ang nag-chat sa akin privately. Sasama kami kay? Please? Hindi ko na nga raw dapat pag-isipan pa. Excited siya. Excited din ako. Lahat ng tao sa GC parang inaabangan na ang unang harapan namin. I-vlog nyo yan, sabi pa nung isa. Pero sa totoo lang, ako, kinakabahan. Hindi dahil sa GC, kundi dahil paano kung iba siya sa inaasahan ko? Paano kung ako pala yung mag-iba sa paningin niya kapag nakita na niya ako? Pero pinilit ko pa rin. Bumili na ako ng bagong polo. Nagpa-haircut, nag-ayos. Tumawag pa siya bago ako umalis ng bahay. Ingat ka, ha? Kita tayo mamaya. Pero habang nasa jeep na ako papunta ng monumento, bigla akong nakatanggap ng chat mula kay Tristan. Mikay, sorry, hindi ako makakapunta. Bigla akong sinundo ng kuya ko. Emergency sa bahay. Hindi ko alam kung anong naramdaman ko noon. Nalungkot ako, oo. Pero hindi ako nagalit. Kasi alam ko na kung ano mang dahilan, totoo yun. Kilala ko na siya kahit hindi pa kami nagkikita. Nagpunta pa rin ako sa videoke bar sa may MCU. Nakihalubilo. May mga GC friends na lumapit. Nagtatanong kung nasaan si Tristan. Sayang naman, sana kayong dalawa na lang ang magduet sa videoke. Habang may kumakanta ng bakit pa ba sa background at ang iba ay busy sa pag-iinuman at tawanan, nakatingin lang ako sa phone ko. Umiikot ang mikropono pero hindi ako kumanta kasi may parte sa akin na parang kulang. Pero habang umiinom ako ng MP, may nag-pop up sa phone ko. Sorry talaga baby, sa susunod ikaw na talaga ang uunahin ko. Alam mo yung pakiramdam na hindi kanya hawak, pero ramdam mong pinanghahawakan kanya. Ganon ang Tristan sa akin. Minsan, Kuya Will, yung hindi pagkikita mas lalong nagpapatunay na mahalaga sa iyo ang isang tao. Kasi kahit hindi mo pa siya nahahawakan, gusto mong hawakan na siya habang buhay. Kuya Will, kung gaano kasakit yung hindi kami natuloy magkita sa MCU, ganon din siguro kalakas ang kabog ng dibdib ko nung sinabihan niya akong, Mikay, gusto mo ba tayong dalawa lang? Walang GC, walang ingay. Kape lang, ikaw at ako. Ang totoo, gusto ko na talaga noon pa. Pero hindi ko inaasahang siya pa ang magyayaya. Tinakpan ko agad ang bibig ko habang binabasa yon. Parang natatawa sa sarili kong kilig. Sagot ko lang, sige na nga. Pero sa loob-loob ko, parang gusto ko na agad humagulgol sa harap ng salamin. Nag-set kami ng araw. Linggo. Kape sa SM Monumento. Tanghali. Para walang masyadong tao. Gusto niya raw simpleng setup lang.
para makapagkwentuhan tayo ng tahimik. Simula noong araw na yon, mas naging sweet siya. Gumigising ako sa, "Good morning baby," at natutulog sa, "Tulog ka na ba? Miss na kita." Araw-araw, parang hinihintay ko na lang ang linggo. "Mikay, anong susuotin mo? Gusto mo nakapolo ako?" "Haha, sige, polo ka. Ako plain white shirt lang, para easy hanapin." Walang araw na lumipas na hindi ko siya na-imagine habang iniinom ko ang 3 kong kape sa umaga. Tiningnan ko pa nga yung Google Street View ng labas ng mall para lang alam ko kung saan ako tatayo habang naghihintay sa kanya. Hindi ko akalaing aabot sa ganito, na yung simpleng good morning sa GC magiging ganito kaimportante, na yung kamusta ka na magiging dahilan kung bakit natutunan ko ulit kiligin. Sabi nila, ang online kilig hanggang chat lang. Pero sa kaso namin ni Tristan, Kuya Will, iba eh. Hindi ito simpleng kulitan lang. Hindi ito dahil bored lang kami. Kasi bawat message niya, ramdam ko. Bawat emoji niya, may sinasabi. Bawat tawag niya, parang gusto niyang sabihin, "Malapit na Mikay, malapit na kitang mahawakan." At sa darating na linggo, malalaman ko kung totoo ngang sapat ang isang "sige na nga" para magsimula ang isang bagay na seryoso. Kuya Will, sa dinami-dami ng araw na pwedeng hindi matuloy, buti na lang hindi linggo yon. Buti na lang, dumating siya. Maaga akong dumating sa SM Monumento. Halos 1 oras akong naglakad-lakad sa loob, tumambay sa food court. Pero wala akong ibang iniisip kundi, paano kung hindi niya ako makita? Paano kung hindi niya ako type in person? Nakapolo ako, gaya ng usapan. Bit-bit ko yung maliit kong pouch na may alcohol, wipes, at breath mint. Handang-handa, kahit parang first date na interview sa trabaho. Haha. Bigla siyang nagchat, "Mikay, nasa Starbucks na ako." Nakaupo sa left side, may dalang sling bag, naka-white shirt. Parang tumigil yung paligid nung binasa ko yon. Hinanap ko agad ang tindahan. At nung natanaw ko siya, bigla akong natulala. Simple lang siya. Payat, maamo ang muka, parang hindi makabasag pinggan. Pero yung ngiti niya, nandun lahat ng kulitan, tawanan, good morning, good night, at ingat ka lagi, na pinagsama-sama sa isang tingin. Tumayo siya noong makita ako. "Hi," sabi niya. "Ang puti mo pala sa personal." Napatawa ako. "Mas gwapo ka sa video call." Pareho kaming nahiya. Para kaming high school na nagkakakilala ulit. Uminom kami ng kape. Tinanong niya ako tungkol sa trabaho. Tinanong ko siya tungkol sa paborito niyang OPM song. Hindi grand, walang fireworks. Pero bawat sagot niya, parang merong "tagal kitang hinintay." Naglakad kami sa loob ng mall pagkatapos. Hindi kami magkahawak, pero para bang sabay kaming humihinga. At habang naglalakad kami, bigla siyang nagsabi, "Alam mo, Mikay, kung ito lang yung simula, okay na ako. Kasi, finally, nakita rin kita." At doon, Kuya Will, sa gitna ng maraming tao, sa gitna ng simpleng araw, naramdaman ko, hindi ito ilusyon, hindi ito imagination. Totoo si Tristan. Totoo siya para sa akin. Kuya Will, akala ko after ng una naming kita, babalik sa dati. Yung chat lang, yung usual GC kulitan. Pero hindi eh. Parang may nabago. Parang may nabuksan. Kasi kinabukasan pa lang, nagchat agad si Tristan. "Sana hindi ka nabitin kahapon." Sagot ko. Sobra nga akong nabitin eh, sa'yo. Hindi siya nag-reply agad. Pero nung sinundan ko ng, "Libre ka ulit this weekend?" Ang bilis niyang sumagot. "Para sa'yo? Oo." Simula noon parang automatic na. Bawat weekend may lakad kami. Minsan sa park lang kami naglalakad.
Minsan kumakain ng fishball sa kanto. Minsan movie, minsan tambay lang. Pero palagi, kami. Laging kami. Nagka-peak na kaming dalawa lang. Wala sa GC, wala sa social media. Pero sa phone ko, naka-favorite. Kasi iyon ang pinakaunang kami na meron ako. Nagbago rin ang mga chat namin. Di na lang good morning at ingat ka. May anong ulam nyo. At kung nandyan ako magluluto para sa'yo. May gabi na, pwedeng tawag, at boses mo lang gusto kong marinig bago matulog. Tapos isang gabi, habang naka-call kami, bigla siyang tahimik. Sabi ko, Tristan, okay ka lang? Sabi niya, Mikay, ang saya ko lately. Hindi ko alam kung bakit, pero feeling ko ikaw yung dahilan. Hindi ko na natiis. Sinabi ko rin, ako rin Tristan. Hindi ko man masabi ng diretso pa, pero kung pwede lang kitang yakapin ngayon, gagawin ko. Tahimik lang siya saglit. Tapos narinig ko yung pabulong niyang tawa, yung pamilyar na tunog na nagpapakaba sa akin gabi-gabi. Sabi niya, sana dumating yung araw na masabi na natin ito ng harap-harapan. At doon, Kuya Will, parang naging malinaw sa akin. Baka nga, hindi lang ito kilig. Baka nga, hindi lang ito landian. Kasi bawat araw na lumilipas, lalo lang akong nabubuo sa presensya niya. Parang tayo na, pero hindi pa sinasabi. Pero ramdam mo ramdam mo kapag totoo. Hindi ko alam kung selos ba yun, insecurity, o takot lang, Kuya Will, na baka ako lang pala ang may nararamdaman ng ganito. Pero isang gabi, habang nag-scroll ako ng Facebook, nakita ko na may bagong comment si Tristan sa isang post ng isa naming ka-GC na medyo flirty. May heart emoji pa. Parang biglang nanlamig yung kamay ko. Tapos maya-maya, napansin ko rin na hindi siya nag-chat buong araw. Wala yung good morning baby niya. Wala rin yung tawag tayo mamaya. Nag-reply lang siya ng, busy lang, sorry. Hindi ako sanay. Kasi sa dami ng araw na nagkasama kami, kahit busy siya, nagagawa niyang magparamdam. Pero ngayon, parang may wall, kaya hindi ko na napigilan, Kuya Will. Tinanong ko siya, Tristan, may kausap ka pa bang iba? Matagal bago siya nag-reply. Tapos tumawag siya. Mikay, sabi niya, kung may iba man akong kausap, hindi ibig sabihin noon na may mas ibig silang sabihin kaysa sayo. So, meron? Tanong ko. Kaibigan, oo. Pero ikaw lang yung tinatawag kong baby. Ikaw lang yung gusto kong kasama tuwing weekend. Ikaw lang ang hinihintay kong mag-chat tuwing umaga. Anong gusto mong itawag ko dyan? Tahimik ako. Kasi ramdam ko yung bigat ng tinig niya. Hindi galit pero may lungkot. Para bang nasaktan siya dahil akala ko hindi sapat yung ipinaparamdam niya sa akin. Sorry, sabi ko. Hindi ko alam bakit ako naging ganito. Siguro kasi natatakot akong mawala ka. Then wag mo na akong itulak palayo, sagot niya. Pagkatapos ng tawag na yon, hindi ko na siya tinanong pa ng ganon. Kasi mas naramdaman ko kung gaano kahalaga na may tiwala. Na hindi lahat ng lambing sa iba ay paglimot sa'yo. Kinabukasan, may picture akong natanggap. Si Tristan may hawak na pirasong papel. May sulat, wala nang iba. Ikaw lang. Kuya Will, ang babaw ko siguro. Pero yun lang, sapat na. Sapat na para muling patunayan sa sarili ko na tama yung pakiramdam ko. Na hindi ako nag-iisa sa kilig, sa kaba, sa pagmamahal na to. Kuya Will, magsimula sa simpleng plano lang. Lakad sa luneta, kain sa may rekto, tapos tambay sa underpass. Pero ang totoo, matagal ko na yung inaasam. Hindi dahil sa lugar, kundi dahil sa kanya. Dumaan kami sa book sale. Paborito niya raw yung mga lumang pocketbook.
Habang binabasa niya yung likod ng isa, bigla siyang tumingin sa akin. Kung ikaw yung bida sa libro, anong klaseng kwento ka kaya? Sabi ko, yung hindi bestseller pero worth it basahin. Tumawa siya, yung tawa niya na may kasamang kagatlabi. Tapos habang naglalakad kami papunta sa LRT, bigla na lang niyang hinawakan yung kamay ko. Walang salita, walang pahintulot, pero walang pagtutol mula sa akin. Parang tumigil ang paligid, Kuya Will. Hindi ko na inintindi yung mga taong nakatingin. Hindi ko na narinig yung jeep, tricycle o vendor na sumisigaw ng fishball. Ang narinig ko lang ay yung pintig ng puso ko na sinasabayan ng palad niya sa kamay ko. Hawak lang, tahimik lang. Pero ramdam ko, ito na yon. Hindi niya kailangang magsabi. Hindi ko kailangang tanungin. Kasi sa pagkakahawak niya sa akin, alam kong ako ang pinili niya. Nung pauwi na kami, tinanong ko siya, bakit mo ginawa yon? Sabi niya, kasi gusto kong ipaalala sa'yo, kahit walang label, ikaw pa rin ang gusto kong kasama. Ikaw ang gusto kong hawakan. Kuya Will, hindi ko man nasabi ng diretso sa kanya, pero sa puso ko, oo, kami na. Baka hindi pa sa mata ng iba. Baka hindi pa sa salita. Pero sa kilos, sa oras, sa effort, kami na. At sa dami ng araw na pinagdudahan ko ang sarili ko, ngayon lang ako tumingin sa salamin at naramdamang, ako pala, pwedeng piliin. Ako pala, pwedeng mahalin. Kuya Will, hindi ko akalain na darating din yung moment na ito. Hindi yung fantasy na may fireworks o yung sabay kaming sumisigaw sa ulan. Hindi siya kasing dramatic ng mga napanood ko sa BL series. Pero para sa akin, ito na yata ang pinakamasayang tanong na natanggap ko. Mikay, tayo na ba? Gabi ang yon. Nasa tapat kami ng convenience store sa may Caloocan. Tambay lang. May San Mig light sa baso at fishball sa plastic. Umuulan ng bahagya, yung tipong sakto lang para magyaya ang magpayong. At ayun nga, isang payong lang ang gamit namin. Tahimik kaming dalawa habang nag-aabang ng jeep. Bigla niyang sinabi, alam mo, hindi ko na kaya yung parang bitin lagi. Parang laging may pero, laging may baka. Tumingin siya sa akin, medyo kinakabahan. Kita sa mata niya, pero buo yung boses niya. Kung ako lang tatanungin, Mikay, gusto na kitang tawaging jowa. Parang may sumabog sa dibdib ko, pero hindi masakit. Mainit, malambot. Sabi ko sa kanya, sigurado ka? Wala nang GC lang, wala nang drawing. Tumango siya. Wala na, kasi ikaw na ang gusto kong kasama sa totoong buhay. Hindi na ako nagsalita. Nilapitan ko siya. Tiningnan ko muna kung aatras siya. Hindi siya gumalaw. Kaya dahan-dahan, hinalikan ko siya. Walang fireworks, pero parang may pumutok sa puso ko. Hindi maalab, hindi bastos, kundi tama lang, malambot, totoo at puno ng damdamin. Yung tipo ng halik na parang sinasabi, salamat kasi dumating ka. Pagkatapos nun, pareho kaming natawa. Wala man lang nagsabing, ewan ko sa'yo, o cheesy mo. Kasi pareho naming alam, wala nang atrasan to. Kuya Will, masarap pala sa pakiramdam na mahalin at mahalin pabalik. At kahit simple lang ang simula namin, sana yung dulo, hindi na matapos. Kuya Will, sabi nila, ang relasyon hindi sinusukat sa sweet moments lang, kundi sa tibay kapag may pressure na, kapag hindi na kayo lang, kundi kasama na ang pamilya, ang expectations at ang takot. Ilang linggo na mula nung naging kami ni Tristan, tahimik lang. Hindi namin agad sinabi sa GC, gusto muna namin sa amin lang. Yung kilig na walang panghuhusga, yung aliw na walang tanong. Pero dumating din yung araw na kinailangan niyang humarap sa ibang mundo, sa mundo ng pamilya niya.
birthday ng kapatid ni Tristan. May salo-salo sa bahay nila. Pinayuhan ko siyang magsuot ng simple lang. Pero ang ending, nakapolo at maong pants siya. Yung tipong boy next door na pormado para sa bisita. Tumawag siya sa akin sa CR, medyo pabulong. Baby, pinapakilala ko kay Erica. Yung anak ng boss ni Papa. Parang blind date ata to. Natawa ako pero may kurot. Anong sabi mo? Tanong ko. Sabi niya, wala pa. Nakangiti lang ako. Sabi ko, nice to meet you. Pero, Mikay, ang bigat. Hindi ko alam kung ano ang i-feel. Naiintindihan ko. Hindi naman madaling lumabas agad sa mundo. Pero parte ng puso ko gusto sumigaw. Ako ang jowa mo, hindi siya. Kinagabihan, nagkita kami sa usual naming tambayan. Tahimik siya. Hindi niya ako agad tiningnan. Sorry, bulong niya. Hindi ko pa kaya sabihin. Kinuha ko kamay niya. Hawak lang, walang galit. Pero may lungkot. Okay lang. Kasi ako, maghihintay. Pero sana, sa huli, ako pa rin yung pipiliin mo. Kuya Will, hindi kami nag-break. Pero sa araw na yon, natutunan kong hindi sapat ang kilig kung hindi ito kayang panindigan. At natutunan ko ring magmahal kahit may kaba. Kasi, pag totoo ka, handa kang masaktan. Basta siya pa rin ang kasama mo sa dulo. Hindi ko naisip na ang pinakamasarap palang marinig ay hindi mahal kita, kundi pinili kita. Ilang araw kaming hindi nagkita ni Tristan matapos yung birthday sa kanila. Wala siyang update di tulad dati. Wala yung good morning love. Ingat ka ha. O babe, kain ka na. Ramdam ko, naguguluhan siya. Pero hindi ako nangulit. Hindi ko siya pinilit. Pinili kong manahimik. Kasi minsan, kailangan mong hayaang pumili ang taong mahal mo ng malaya. Hanggang isang gabi, habang naglalakad ako pauwi galing trabaho, may sumisitchit sa likod ko. Paglingon ko, si Tristan. Naka-jacket, medyo pawis, parang hiningal sa pagmamadali. Mikay, sabi niya, huwag ka munang magsalita. Ako muna. Hinila niya ako sa gilid. Doon sa spot sa may waiting shed kung saan kami unang tumambay. Doon siya tumingin sa akin ng diretso, yung walang takot kahit may mga dumadaan. Pinatawag ako ni Papa. Tinanong niya kung gusto ko si Erica. Sabi ko, hindi. Kasi may mahal na ako. Hindi babae. Hindi rin yung gusto niyo. Pero totoo. At yun lang ang alam ko. Sabi niya, ikaw bahala. Nang marinig ko yon, hindi ko alam kung iiyak ako o tatawa. Pero bago pa man ako makapag-react, lumapit siya, sobrang lapit. Mikay, bulong niya. Sorry kung natakot ako. Pero ngayon, eto na ako. Wala nang tinatago. At hinalikan niya ako sa harap ng lahat. Hindi matagal, hindi showy. Pero sapat para maramdaman kong ako nga ang pinili niya. Pagkatapos noon wala kaming sinabi. Hawak lang ng kamay. At sa katahimikan, naroon ang sagot. Oo, mahal pa rin kita. At oo, sa wakas, pwede na tayong umamin sa mundo. Kuya Will, minsan pala, hindi mo agad makukuha ang buong puso ng tao. Pero kung totoo ka, darating din yung araw na siya mismo ang magbibigay nito sa'yo. Buo. Walang alinlangan. At ngayon, habang isinusulat ko tong liham na ito, hindi na kami basta online lang ni Tristan. Totoong-totoo na kami. Wala nang taguan, wala nang takot. Kami pa rin. At mag-a-anniversary na kami sa susunod na linggo. Ang dami naming pinagdaanan, mula sa simpleng kamustahan sa GC hanggang sa mga moment na muntik na kaming sumuko. Pero heto kami ngayon, mas totoo, mas matatag, at mas pinipili ang isa't isa araw-araw. Hindi lahat ng kwento sa GC na uuwi sa totohanan. Pero pag nangyari,
Ang sarap sa puso, di ba? Katulad ni Mikay at Tristan, nagsimula sa simpleng kamustahan, nagtapos sa pag-ibig na pinili araw-araw. Salamat Mikay sa pagbabahagi ng kwento mo. Sana magsilbing paalala ito sa ating lahat na may pag-ibig para sa atin kahit minsan sa pinakadi inaasahang lugar. Kung na-touch kayo sa kwento ngayon, baka ito na yung sign para i-message mo na yung matagal mo ng ka-GC. At kung gusto mo pa ng ganitong mga totoong kwento, samahan nyo lang ako dito sa mga susunod pang liham ng pag-ibig, pag-asa at katotohanan. At syempre, huwag kalimutang i-share, i-like at mag-comment sa video. Malaking tulong yan para makarating ang kwentong ito sa mas marami pa.